Edukasyon sa Pagpapakatao 5. Pagpapasalamat sa Diyos. Ako po ang Teacher Lani. Sadya nga bang mahiwaga ang buhay ng tao? Ang katanungang ito ay nakatatak sa puso at isipan ng bawat tao dahil sa mga pangyayaring mahirap ipaliwanag sa ating paligid. Katulad halimbawa ng biglaang pagdating ng COVID-19 na sa isang igla ay nakapagpabago sa buhay ng bawat isa. Ating natunghayan na sa kabila ng ating nararanasan, lahat tayo ay sa Diyos nananalangin. Sumasambit ng pasasalamat sa lahat ng mga natatanggap na biyaya at tulong, tulad ng ayuda para malampasan ang kahirapan dulot ng pandemya. Sa kabila ng napakaraming pagsubok at hirap na ating kinakaharap, tulad ng mawala ng hanap buhay at mawala ng minamahal o miyembro ng pamilya. Ngunit hindi maikakaila na tayong lahat ay tumatalima at nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Ang mga pamamaraan sa pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos ay maaaring nakikilala sa pamamagitan ng paggawa at paghangad ng mabuti sa ating kapwa at pangangalaga sa inang kalikasan dahil ang taong tunay na nagpapasalamat sa Diyos ay may pagpapahalaga sa lahat ng may buhay para sa ikabubuti ng komunidad, ng buong bansa at ng sanlibutan. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa kalagayan ng iba at pagbibigay pag-asa sa kapwa ng may pagkalinga at pagmamahal, pagrespetong ipinakikita natin sa kapwa ay isang mahalagang pagpapatunay ng pagpapasalamat sa Diyos. Panuto. Basahing mabuti ang bawat pahayag. Isulat sapat lang ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa, at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang, si Pio ay araw-araw nagdarasal at nagpapasalamat sa Diyos kaya lalong lumalalim ang kanyang pananampalataya. Ikalawa, maayos na inaalagaan ni Marie ang kanyang mga alagang hayop dahil naniniwala ito na ito ay likha ng may kapal. Ikatlo, si Jose ay laging tumutulong sa mga gawaing bahay. Ikaapat, ang kumpanya nila Emerson ay nagpuputol ng mga punong kahoy at sumisira ng mga halaman. Ikalima, ang pamilya nila James ay sumasambit ng dasal ng pasasalamat bago kumain. Ika-6, si Ira ay nagdarasal sa lahat ng pagkakataon. Ikapito, si Joy ay nagpapakita ng paggalang sa opinyon at paniniwala ng ibang tao tungkol sa Diyos. Ikawalo, bilang pasasalamat sa Diyos, nagbahagi at nagbigay ng mga damit at pagkain sa mga taong nasunugan sina Kristen at Nicole. Ikasyam, si Joseph ay nag-aaral ng mabuti para sa magandang kinabukasan. Ikasampo, si Micah ay palaging naglilinis ng buong bahay para maiwasan ang sakit at upang maipakita ang pagpapahalaga sa buhay na biyaya ng Diyos. Ang ating pagsambit ng pagpapasalamat sa Diyos ay isang kaugaliang itinuro sa atin ng ating mga magulang. Ang pananalangin o pagdadasal ay isang paraan kung paano natin maipapakita ang ating pasasalamat. Magkakaiba man ang relihiyon ng bawat Pilipino, pero nagkakaisa tayo sa pagsambit ng ating pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Mahalaga sa atin ang pasasalamat sa Diyos at sa ating kapwa, sapagkat pinapahalagahan nito ang mga natanggap, natatanggap at tatanggapin pang biyaya na maaaring humantong sa matibay na pananampalataya. Karaniwan, ang pasasalamat ay naipapamalas sa pamamagitan ng panalangin. Pero mas madali itong maipakita sa pamamagitan ng pagtulong at pagkalinga sa kapwa upang maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Maliit man o malaki ang natanggap o naranasan na nakapagpagaan sa iyong buhay, ay dapat mo itong ipagpasalamat. Napabuti ang iyong pakiramdam at ikaw ay nasiyahan na siyang mahalaga sa atin, maging ito man ay espiritual o material.
Maaaring ipakita ang pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng una, palagi ang pagdarasal sa Diyos upang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Ikalawa, pakikiisa sa mga gawain sa simbahan o bahay dalanginan batay sa relihiyon na kinabibilangan. Ikatlo, paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Ikaapat, pangangalaga sa ibang nilalang tulad ng halaman at mga hayop. Ikalima, pagiging mapagkumbaba sa lahat sa pagkakataon. Sa bawat pangyayari ng ating buhay, maging masaya man o malungkot, huwag kalimutan na sa ating pagpapasalamat, ating nabibigyan ng diin ang ating pananalangin. Sa iyong murang edad, kailangan mo laging magpasalamat sa Diyos sa bawat biyayang iyong matatanggap, katulad ng pagkaing na ihanda sa hapagkainan, mga damit at gamit na iyong natatamasa, bahay na iyong natitirhan at iba pang mga biyayang iyong natatanggap. Dahil sa pagpapasalamat, iyong binubuksan ang iyong puso sa marami pang biyayang dumadating. Isang mahalagang gawain din ang pagtulong sa iba, pagrespeto at pagmamahal sa kapwa ay malaking pagpapakilanlan ng iyong buong pusong pasasalamat sa Diyos. Basahin ang mga nakatalang katangian sa unang hanay. Mula naman sa ikalawang hanay, lagyan ng check ang mga katangian na iyong ginagawa at X naman ang mga hindi. Maging matapat sa iyong pagsagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Panuto. Isulat ang check kung ang mga pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, si Ariel ay naglalaan ng oras para magdasal sa loob ng tahanan o magpunta sa pook dalanginan. Ikalawa, ang pamilya nila Lenny ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap. Ikatlo, para kay Ami ang pagtulong sa iba na may hinihintay na kapalit. Ikaapat, si Ali ay tumutulong sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay. Ikalima, si John ay nagsasalita ng mahinahon. Para sa iyong karagdagang gawain, basahin mabuti ang deskripsyon ng bawat anyo ng panitikan. Pumili ng isa sa mga ito at gawa ng akta na nagpapakita ng iyong pananalig at pagpapasalamat sa Diyos. Tingnan ang rubrik upang magabayan sa paggawa. Ito ang mga halimbawa. Unang bilang, tula. Sumulat ng tula ng pasasalamat sa Diyos na hindi bababa sa 3 saknong. Ikalawa, maikling sanaysay. Sumulat ng sanaysay na may 3 talata tungkol sa kahalagahan ng pananalig at pagpapasalamat sa Diyos. Ikatlo, awit. Bumuo ng isang maikling awit ng pasasalamat sa Diyos. Maaaring gumamit ng tono mula sa mga popular na kanta. Ikalima, liham. Sumulat ng isang maikling liham sa Diyos na naglalaman ng iyong pasasalamat sa mga biyayang natatanggap mo at ng iyong pamilya. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.